Isang pinagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat. Salamat, sinisimulan natin ang araw sa pamamagitan ng ating pagtitipon bilang bayan ng Diyos upang ialay ang pinakamataas na panalangin maialay natin sa Diyos, panalangin ni Jesus, ang Santa Misa, pag-alay ng kanyang sarili para sa ating katubusan. Sa mga nakaraang 5 linggo, ating pinagnilayan, pinag-usapan ang pangangaral ni Jesus tungkol sa tinapay ng buhay, tungkol sa Kanya. Siya ang tunay na pagkain galing sa langit na kailangan nating kainin upang tayo ay mabuhay magpasawalang hanggan. At ibig sabihin ng kainin, maging katulad ka ng madalas mong tinatagap si Jesus sa pagmamahal, sa kababaang loob, sa pagmamalasakit sa kapwa, sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga balo, ulila, at walang maaasahan. Yan ang ibig sabihin ng madalas sa pagtanggap natin. Kumisa naging kaugalian natin, nawawala na yung dating, yung kahulugan. At kapag tinanggap natin katawan ni Jesus, amen, ibig sabihin, ako ay naniniwala, magsisikap akong isabuhay ang responsibilidad na inatas sa akin ng Panginoon. Ngayon tayo po ay bumabalik sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, yung 5 gospel nang galing kay San Juan. Ngayon po, 22nd Sunday ng karaniwang panahon hanggang 34th Sunday manggagaling sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Kasi po, 3 year ito, A, B, C. Nasa year B tayo, year ni Saint Mark o San Marcos. Narinig po natin sa Ebanghelyo, medyo mahaba, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem. Bakit? Nasaan si Jesus sa mga puntong ito? Nasa Capernaum. Malayo yun. At may mga Pariseo at eskriba. Bakit? Gusto nilang gumawa ng patibong upang ipahiya si Jesus dahil yung mga kanilang ibang disipulo sumasama na kay Jesus, nababawasan o nawawala yung kanilang ibang disipulo. Kaya gumagawa nilang paraan upang sirain, pahiya si Jesus. Kaya ito po, ginamit nilang isang pagkakataon upang mapahiya si Jesus. Napansin sa kanyang mga alagad, hindi ayon sa kanilang kaugalian, kapag sila'y kumain, naghugas sila ng kamay. Malinaw yun, paghugas ng kamay. Pero anong sinasabi? Ayon sa turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Sa atin, maghugas tayong kamay, ganun lang. Tapos kuha ka ng tuwalya o ano, di ba? Sa kanila, dapat aagos yung tubig mula dito, pababa. Parang ipagpag mo. Kasi kapag nakaganon, babalik sa iyo yung dumi. So, ganun po, katindi yung kanang pangunawa. Now, hindi naman sumasalungat si Jesus. Ngunit, ginamit niya ito upang ituro ang mas malalim na katotohanan. Sabi niya, ang tunay na napaparumi sa tao, hindi yung kanyang kinakain, hindi yung kanyang sinusubo, hindi yung pumapasok sa kanyang bibig. Ang nagpaparumis sa katotohanan sa tao ay ang lumalabas sa kanyang bibig. Ano? So, anong lumalabas? Inggit, chismis, fake news, paninira. Marami. At sa kanyang kaisipan, marami ring nangyayari. Katulad ng sinabi sa atin ni Jesus, no? Pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang, kapaluluan, kahangalan. So,
Ito po, muling binabalik ni Jesus ang diwa ng mabuting balita. Marahil kayo nag-isip, ano yung kaugnay, paghugas ng kamay sa atin? Turo ng mga tao, hindi turo ng Diyos. Marami tayong mga superstitious belief, mga, di ba? Yung superstition. Ano yun? Marami. Kapag may nakaburol, huwag kang magwalis. Bawal maglibing Lunes. Hindi turo ng Diyos yun. Hindi turo ng simbahan. Galing sa tao yun. Pero pinapamana ninyo, pinapamana natin. Bago ipasok, kumisan, sa tomb, yung patay kumisan, yung mga bata nililipat sa itaas ng taul. Hindi turo ng simbahan yun. Pero minapamana, mga professional, mga lahat ng marami, ginagawa pa yun. So, marami po tayong mga parang pinapamana, marahil hindi natin sinasabing ganitong gawin nyo, pero napapamana natin eh. Nakikita, nasasaksiyan ng mga kabataan, tapos pinapagpatuloy na hindi naman turo ng Diyos, hindi turo ng tao. So, anong turo ng Diyos? Tandaan ninyo, ang napaparumi sa tao, yung galing sa kanyang kalooban. Dahil galing sa kanyang kalooban, galing sa kanyang puso, ay kumisan sa kanyang kahinaan, bunga ng kasalanan yung hindi tama. Kaya tayo nagsisikap na sa lumalabas sa ating bibig ay yung sanang mabuti. Hindi yung nakakasira sa iba at nakakasira sa atin. Yung paghugas, tandaan ninyo, tayo hinugasan ng Diyos, hindi sa tubig, sa kanyang dugo, upang maging malinis tayo. Para matularan siya sa kababahang loob, sa kagandahang loob, sa pagmamalasakit sa kapwa. Yan po ang diwa, yan ang turo ni Jesus. Sana maisulat, maitatak sa ating puso. Ito ang sinasabi sa atin ni Santiago sa ikalawang pagbasa. Ang ating pananampalataya, pagsamba, pinapakita sa konkretong paraan. Pagtulong sa mga nangangailangan sa ating kapwa, pagmamalasakit sa iba. Upang malaman ng iba, sabi nga ng unang pagbasa ni Moises, kayo ay bayang pinili ng Diyos, maipagmamalaki ng Diyos kayong mga piniling anak niya. Kaya maging tapat kayo sa inyong estado. Sana po, maitatak muli ito sa ating puso at sa bawat pagtanggap kay Kristo sa komunyon. Katawan ni Kristo, pag sinabi nating Amen, opo Panginoon, naniniwala akong tinatanggap ko kayo upang turaran kayo araw-araw. Nang sa gayon, malaman na ang iyong presensya sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng mga taong may mabuting kalooban, may busilak na puso. Amen.